gusto kong patunayan sa inyo na pabago-bago ang isip ni Marcos. Eto, wala akong anuhan 'to sa mga kababaihan, hindi ko po kayo minamaliit. Pero hindi ba yung pabago-bago ng isip ay isa sa katangian ng mga babae? Huwag kayong magalit ha. Paki-ano lang. Sabi ni Sarah Martin, baduy tingin kay Tatay D pero butod naman para penguin pag naglakad. Oo nga. Akala mo maganda, 'di ba? Oo. Oo. Yung kaartihan inaayon sa pagmumukha. Hindi ka naman maganda. No. Sa tingin ninyo, ito tanong natin ha. Pabago-bago ng isip ba si Marcos, si BBM? At kung pabago-bago ng isip, bakit kaya? Ito, panoorin nyo ito. Sa simula ng administrasyon niya, hindi siya sang-ayon sa pag-aminda ng economic provisions. At sabi niya talaga, hindi niya kinakailangang baguhin yung mga economic provisions para tayo maging maunlad. Ayan. Sinabi ni Marcos, hindi daw kailangan baguhin ang economic provisions para tayo maging maunlad. Marcos, anong nangyari? Di ba? Hindi lang naman to isa eh. EDCA sabi hindi papapasukin. Nagbago isip mo. Eto, hindi kailangan baguhin ang economic provisions. Ngayon, iba na naman ang tono mo. Marcos, ano ba talagang papaniwalaan namin sa'yo? Kinakati yung ulo ko sa'yo eh. Napapakamot lang ako. Hindi ba kayo naguguluhan? Paiba-iba ng utak to si Marcos. Igawain ng babae yan ha. O ulit, huwag kayong magagalit sa mga kababaihan ha. Pero parang hindi katangian ng lalaki yan. Pag ikaw pabago-bago ng isip, anong aasahan ng taong bayan pag nagsalita ka? Wala yan. Bolero yan si Marcos. Bukas babaguhin niya yan. Masisisi mo tao kung gano'n ang isipin. Hindi, kasalanan mo eh. Parang kang the boy who cried wolf. Naalala niyo yung istorya sa Bible? Ay, may wolf, may wolf. Pumunta, wala naman pala. May wolf, pumunta, wala. Pangatlong beses, may wolf talaga, sumigaw. Hindi, wala nang naniwala. Ganyan nangyayari sa'yo, Marcos. You cannot blame the people kasi pabago-bago ka ng isip eh. Yung iba nga sinasabi, ay hindi, si Lisa yan. Si Lisa. Kasi pagka nagdesisyon yan, tapos minanduhan ng asawa, takot kasi yan. Hindi ko sinasabing totoo yan ha. Yun lang po sinasabi ng madami. Kaya nga tinatanong ko, Marcos, totoo ba yun? Kasi hindi ako naniniwala. Kita ko sa'yo, katapang mong tao. Hindi ka under desire. Pero marami ganyan ang iniisip eh. Andoy ka raw. Kaya pabago-bago ka ng isip. Bakit? Yung asawa mo nagde-decide. Pag sinabi, psst, uwi. Sansui pala, no? Hindi ako nagtatanong lang ha, hindi ko sinasabing ganyan, hindi ko po kayo pinagbibintangan, wala man akong ebidensya, ayoko nagbibintang. Nagtatanong tayo. Sansui ka ba? Hindi. Kaya ka ba bago-bago ng isip? Kasi pag sinitsitan ka ng asawa, psst, psst, ayaw ko yan. Babaguhin mo. Tanong lang. Tanong lang po yun, ha? Kasi we cannot blame the people kung ganyan ang sinasabi nila kasi ang dami mong binabago sa mga sinasabi mo. Wala na nga silang papaniwalaan eh. Ito napaka-importante nito. Let your yes be yes and let your no be no. Pag sinabi mong yes, diinan mo na yan. Yes, hindi ko papapasukin ang ICC. Huwag kang laban bawi. Hindi ka noon time show, presidente ka, Brad. Ay, sir. Idol. Hindi ka noon time show, huwag kang laban bawi. Ha? Nako ka. To the credit of the president, itong nakalipas sa taon, we are the second fastest growing economy next only to India. Fastest growing economy daw tayo. Nakaraang taon, 2023, next to India. Bagamat hindi ako naniniwala dyan kasi baka mamaya sila na naman naglabas ng survey na yan. O sila naman nagpalabas ng study na yan. Ako lang, hindi ako paniwala dyan. Pero, ngunit, kung totoo man yan at kayo nagpalabas niyan,
Ibig sabihin, maganda ang ekonomiya natin, which I don't believe. Pero sabi nyo nga, maganda ekonomiya natin. Ba't kailangan baguhin ng economic provisions? Nagtataka naman ako sa iyo, Marcos. Wala kaming nakitang statement mo na pahintuin mo na yung PI na yan. Tingnan nyo ito Tingnan yung ugali nito si Marcos. Hindi niya pinahihinto yung PI. Wala tayong matibay na statement coming from Marcos na pahinto ang PI. Pero patungkol doon sa sinabi ni Tatay Digong tungkol sa Mindanao, may statement siya. Anong nangyari sa iyo, Marcos? Yung komentaryo na malayo pa namang mangyari, Mindanao. Kahaba ng speech mo, itong sa PI na pinahihinto mo, na definite na pinahihinto, hihinto nyo yung PI na yan. Walang economic provision mangyayari, wala kang statement na ganun. Nauna pa yung Mindanao. I mean, praning ka. Napapraning ka ba? Ang layo pa niyang usapin ng Mindanao. Inuna mo yan. Ano bang number 1 problema ng bansa natin? Yan, lintik na PI. Nag-aaway ng Senate at Congress na yan. Nag-aaway na sila. Wala ka pang matibay na statement. Inuna mo pa yung patungkol sa Mindanao. Sala ka talaga sa init, sala ka sa lamig. Ang layo mo lagi sa putukan. Alam mo yung minsan may problema tayong malaki. Lilipad ka, mag-high ka. High. Lipad sa ibang bansa. May problema tayong malaki, iba topic mo. Para kayong ibang vloggers, may mga problema tayong malaki. Biglang ililihis yung problema sa Tito Vic and Joey, halatang bayad, Brad. Yung mga ganong vloggers, para kang ganon. Iwas ka sa putukan. Anong klaseng presidente ito? Ay, nako. O tamang sinabi niya, bakit ngayon ang sinasabi ay pabor na siya? Mo. Kayo yan Roque, kayo may kasalanan yan Sinabi na nga ni Tatay Digong na, tataka naman ako sa inyo, di kayo naniwala. 10 ng mga kasama mo, abogado pa. Sige, tuloy. Tama yan, Atty. Roque. Sorry. Baka magkita tayo sa Cebu Ay, tuloy. Sa pag-amenda ng economic provisions. Pero sa aking pananaw, mayroon talaga siyang paninindigan na walang kinakailangan baguhin din sa saligang batas. Kaya nga nagtataka ako at nagtatanong, sino ba talaga nagpapatakbo ng gobyerno ngayon? Ayoy, nako, matindi yun. Susundan natin. May tanong si Atty. Roque, kaya nyo bang sagutin? Bakit nagbabago ng isip yan si Marcos? Bakit pa bago-bago ng isip? Sino ba talaga nagpapatakbo ng gobyerno natin? Nako. Tanong yan. Ito kasi may natanggap ako na message. Coach Oli, hindi mo ba napapansin, pabago-bago ng isip si Marcos? Sabi niya. Baka ang nagpapatakbo ng gobyerno natin, yung isip, yung utak. Tanong lang po to Marcos, kung may katotohanan kayo, tingnan nyo kung tama yung analysis ng isang nagsabi sa akin. Tanong lang po, ang utak daw ng pagpapatakbo ng gobyerno ngayon, si Lisa? Tanong lang po. At ang katawan, ang gumagalaw, si Tambaluslos. Ayan, ano sinasabi Ayan, nasa komentaryo. Diba? Tanong lang, ulit natin Ako hindi ako naniniwala doon, Marcos. Wala akong tiwala. Alam ko ikaw nagpapatakbo ng bansa natin. Pero hindi natin pwedeng sisihin yung mga ganito ang iniisip. Marami na pong kababayan natin ganito iniisip. Kahit ipa-survey nyo po sa SWS. Pa-survey nyo sa kanila, ganito iniisip ng maraming tao. Ang utak na nagpapatakbo ng Pilipinas ay si Lisa.
Ang gumagalaw, ang katawan, si Tambaluslos. Pa-survey nyo. Hindi ako naniniwala. Pero pag lalabas yan sa survey, marami Pilipino naniniwala dyan. Bakit? Paiba-iba ka eh. Salya eh. Salya yung mga sinasabi mo. Ang bilis mong magbago. Lea Conchada, Coach Oli, sana meron din sa Luzon na prayer rally. The last time I checked, sabi ni Vic Rodriguez, ni Attorney Vic Rodriguez, ay ikot po yan. Kasi tinanong siya ni Banat by off-cam, sabi niya. Maganda yung sinabi ni Tatay Digong. What's next? Yun ang sagot ni Attorney Vic. Hindi ko alam kung nakasama sa interview o behind the scene sinagot sa amin ni Attorney Vic. Pero yung nasagot, ikot yan. Ikot. So, ibig sabihin, iikot ng Pilipinas. Yung prayer rally na yan, yung sinasabing rally, iikot yan. So, antay lang kayo dyan sa lugar ninyo. Just be ready para pagka meron sa lugar ninyo, naka-ready kayo. Kung pumatak man na ito ay may trabaho kayo, naka-leave na kayo. Diba? Para maka-attend kayo. Kasi alam mo, isa po ito sa never ko makakalimutan na experience na nangyari sa Davao. Marami na po ako napuntahang mga campaign, etc. No? Maraming memorable doon. Pero isa sa pinaka-memorable ito. Ang tindi ng binibitawan ni Tatay Digong, and I was in front of him. Sinasabi niya yun, naka-video ko. Naglolo ko lang yung video ko that time, pero I was there. So, siguro hanggat tumanda ako, never ko makakalimutan ang experience na yan. And sarap sa pakiramdam. Siguro, after that, pagbalik namin sa hotel, nag-live ako. Siguro feel nyo na tuwan-tuwa ako, excited ako. Masarap eh. Kasi alam nyo kung bakit. Masarap pumunta sa isang rally na organic. Ramdam mo yung tao merong pinaglalaban. Ramdam mo yung mga tao galing sa puso. Ramdam mo yung mga taong nagpunta ron, nagsakripisyo. Ramdam mo yung mga taong nagpunta, walang inaantay na kapalit, ayuda, pera, etc. Unlike doon sa iba, may inaantay na kapalit, kailangan may papirmahan, may marireceive na ticket, mayroong mga ayuda, etc., etc., may ipinangako. Pero doon kita mo wala. Kami po nagsakripisyo at hindi lang kami, maraming nagsakripisyo. Ang sarap po nung pakiramdam na ang mga kasama mong nandoon ay organic. Hindi pinilit, hindi binayaran, walang ipinangakong ayuda, lahat nagsakripisyo. Kaya pag umikot yan, I want you to experience it. Kaya ako sinasabi sa inyo. Patunayan nyo mismo kung nagsisinungaling si Coach Oli. Dahil wala talagang ayuda na aasahan. Kanya-kanyang sakripisyo po. Kayo magpatunay kung sinungaling ako. Pero it's a great experience. Hindi ko alam kung ando doon ulit si Tatay Digong. Siyempre, may edad na rin si Tatay Digong, no? Sinabi nga ni Attorney Vic. Pero siyempre, kung makakapunta siya, better. Kung hindi naman, maintindihan namin. Yun ang sinabi. At kung makapunta siya, hindi ko rin alam kung magbabanggit siya ng ganong kabigat. Grabe, ang bigat talaga ng statement na yun. Hanggang makaalis si Marcos, pag-uusapan niyang bangag na yan. Yung video na yan, sinave ko na nga eh. Oo. Kasi baka tanggalin. Yung bangag na yan, na issue na yan, hindi mamamatay yan. Hindi mamamatay yan. Issue na yan. Yung speech na yan, hindi mawawala sa isipan ng taong bayan. Until pumalag sa hamon si BBM. Pero pupusta ako sa inyo, hindi papalag si BBM. Hindi papalag yan ng drug test. Sabay sila sa luneta, malabo.
Doon lang matatanggal sa isipan ng taong bayan. Ako, sa tingin ko, kahit mga naniniwala kay BBM, at the back of their mind, i-admit man nila or hindi, duda na rin sila na bangag si Marcos. Hindi ko sinasabing totoo pero mabigat kasing statement ni Tatay Digong na yun. At walang makakapag-alis nun sa isipan ng taong bayan hanggat hindi tanggapin ni BBM yung hamon. Na alam nating lahat, hindi niya tatanggapin. Malabong tanggapin ni Marcos. Pero I hope tanggapin niya. Nang mabura sa taong bayan. Hindi kasi organic po to. Tandaan po, ang organic mahirap burahin sa isipan ng tao. Unless, yun nga, merong mas mataas na ebidensya na ilalabas. Pero kung ganyan-ganyan lang, bangag ka, tapos sasagot mo fentanyl, cheap shot. It's a very cheap shot. It's a childish shot. Walang kwenta yung sagot ng yun. Hindi, yung sagot niyang yon, instead na maalis sa isipan ng tao na hindi nga bangag si Marcos, lalo niyang inilagay sa isipan ng tao na bangag nga siya. Bakit? Hindi niya nasagot ng diretso eh. Tinanong si Amy, anong sinagot ni Amy? Kaloka. Diba? Tinanong si Atty. Vic Rodriguez. Diba? No comment. Kadaling sabihin hindi eh. Diba? Simple. Hindi. Bakit walang nagdi-deny? Lalo niyong nilagay sa alanganin yung si Marcos.